So magsimula na po tayo sa ating Module 3 na Job Interview Tips and Secrets Revealed. Ang ating subject matter expert for today ay si Sir Tristan D. Lazo. Graduate siya ng Bachelor of Science in Legal Management sa San Beda University. He was the former president of Junior Bedan Law Circle and San Beda University and the former chairperson of the Multimedia Documentations Committee. Siya ay kasalukuyang Senior Legal and Welfare Specialist ng Rensselaer Recruitment and Consulting Inc., Public Officer of the 501st Legion Philippine Garrison at member of the JCI Quezon City Capital. Maghanda na pong mag-screenshot o mag-take notes. Take it away, Sir Tristan. Hello everyone, good afternoon po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Miss Hazel, am I audible? Yes, sir, you are on. Okay, sige. So, yun. First of all, no, I want to thank Blue Shirt for giving me the opportunity na mag-share sa inyo, no, ng mga job interview tips, no, and I'm very happy to be here today. So, sige. I think it's a time that magsimula na tayo, no? Next slide, please. Thank you. Okay, so ano ba una sa lahat siguro, no? Ano ba ang interview, no? So at ano ba ang mga pinagdadaanan na sa interview? So ang interview kasi is parang ito yung get to know process ng isang employer, no? Para po sa atin. So dito tayo nakikilala ng isang employer kung tayo ba ay karapat-dapat na candidate or karapat-dapat na employee para po sa kanilang company or sa kanilang organization. So, meron po tayong tatlong interview process na kailangan isipin or kailangan paghandaan. So, unang-una po sa lahat, yung pre-interview, no? So, ang pre-interview ay ito po ang pinakasimula na kung saan dito kumbaga nangyayari yung mga research natin, yung mga kailangan nating alamin sa kumpanyang gusto natin pasukan or gusto nating tahakan. Next is yung pinaka-interview. So, ito yun. This is, kumbaga, yung main highlight of the interview process na kung saan dito na talaga medyo masinsinan na yung tanungan ng employer sa inyo. So, and then we have the post-interview or yung pagkatapos ng interview. Pero syempre, iisa-isahin natin yan after nito. So, next slide, please. Alright, so dun muna tayo sa pre-interview or yung paghahanda, no? So yun nga, katulad ng sinabi ko is, ang pre-interview stage talaga, ito paghahanda ito, no? So, syempre, ikaw bilang isang worker or bilang isang employee, kailangan sa sarili mo is ready ka or at least mapakita mo sa employer or sa prospect company or organization na gusto mong pasukan na ready ka. So usually, no, sa pre-interview, ang best practices talaga is number one, gagawin natin yung research natin, no? So ano ba yung mga dapat natin kailangan i-research? So meron tayong tinatawag na 3 Cs or yung country, city, company. So syempre, if local tayo, country, Philippines, no? And then city, saan ba siya? So Quezon City ba yung company? Sa Makati ba siya? Mandaluyong? Or Parañaque or Las Piñas. And then, of course, yung company na mismo. So, syempre, i-research mo yung company, lalong-lalo na dyan, yung mission and vision nila. What does the company do? What do they stand for? Ilang taon na silang nag-ooperate? Ano-ano ba yung mga naging achievements nila, goals nila? So, lahat ng mga relevant information na pwede po ninyong magamit para sa inyong interview ay kailangan po nating i-research, no? Kasi pagdating po ng interview, malaking bagay po talaga ito, no? So, yan. And then, we have the method, no? Or yung paraan po ng interview na gagawin. So, dati po, no? Bago po nag-pandemic is talagang face-to-face po ang interview. So, talagang pupunta ka sa office, magre-report ka, and makakaharap po ninyo yung HR or kung sino man po yung in charge sa pag-i-interview. So ngayon, we have, since after po ng pandemic, no, nauso na po yung online. So meron po tayong Zoom, which is yung ginagamit po natin ngayon. MS Teams, Gmeet, at iba pong mga application po.
kung saan pwede po tayo mag-conduct ng online interviews. And syempre, telephone call. So usually yung telephone call, nangyayari to sa ano pa lang, sa kumbaga pre-interview stage pa rin. So tatanungin ka muna, pangalan, ganun, just very small details or mga simple detail, no? And then before magpunta sa actual interview. And then of course, number three is practice. So sa pre-interview stage, yes, no? Kasama na dito ang practice. Kasi syempre, no, darating yung time na kailangan talaga alam na natin kung ano ba yung mga go-to question, ano ba yung mga go-to answers natin to specific questions, kung paano natin i-modulate or paano natin i-project yung boses natin kapag nagsasalita tayo. And paano din natin yung manner pagsagot, no, to the questions or dun sa mga tanong ng employer. Okay, next slide, please. Okay, so meron tayong tinatawag na do's and don'ts. So yung mga dapat at hindi natin dapat gawin bago po tayo i-interview ng ating employer. So unang-una sa lahat, be on time. So di ba lagi nilang sinasabi, Filipino time, no? 1 hour late. Pero in terms of sa paghahanap po ng trabaho, napaka-importante po talaga ng pagiging on time. So sa atin po, no, at least 1 hour or 45 minutes before kailangan, nandun na po tayo sa kung saan po tayo i-interviewin. Because ang punctuality is one of the most important things na tinitingnan po ng employer sa ating mga workers or employees. So sabi nga nila, no, first impressions last. So kung sa interview pa lang, very early po tayo, very punctual, I'm sure that is plus points po yan kay employer or kay company. Alright, so maintain appropriate eye contact. So yung eye contact, mahalaga din po yan, no? Kasi it's because it is showing or pinapakita po ninyo na talagang you are with the person, no? Or nahandun po kayo, ini-interview po kayo. At syempre, nagpapakita rin po ng confidence ito na kayo po ay handang ma-interview, handang sumagot ng mga tanong, at handang iharap po ang sarili sa interviewer at sa company po na gusto nating pasukan. Okay. Next is express oneself clearly. So yun po. So express oneself clearly. Ibig sabihin, kailangan lang po nating i-express yung sarili natin in a clear manner na linaw, na mali, ano ba? Kailangan maliwanag po lahat ng mga sinasabi natin dun sa interviewer or sa employer po na nagtatanong po sa atin. And then, of course, turn off all mobile devices before entering the interview. So, yun. Make sure lang din po na bago po tayo pumasok sa interview room is naka-silent or naka-airplane mode po yung phone natin. Kasi syempre, meron pong ibang mga interviewer or ibang mga employer po na medyo feeling nila is nakaka-disrupt po ito sa flow of the process. So, in case naman po na nakalimutan ninyo or talagang hindi nyo naman po sinasadya na hindi ma-off yung phone ninyo or ma-off yung sound man lang, just say, excuse me, I apologize, and then i-off nyo lang po ulit. No worries po yan. Okay, punta naman tayo dun sa don'ts or yung mga hindi natin dapat gawin. Of course, first and foremost, no, do not drink and smoke before the interview. No? So, yun, do not drink or smoke. Siguro sa atin, sa sarili natin, self-explanatory na po yan. Kasi syempre, kailangan presentable po tayo sa employer. And lalong-lalo na yung smoke, syempre, kapag nanigarilyo po tayo, alam natin, meron yung konting merong naiiwan na amoy. So syempre, in respect or para at least presentable po tayo sa employer, iwasan po muna natin na manigarilyo or mag-smoke bago po tayo interview. Yeah, no solid career planning or have vague goals. So, yan, no? I-relate ko yan dun sa kanina na express oneself clearly. So, kailangan po talaga malinaw lahat, no? So, kaya maganda rin talaga na nag-prepare po tayo during the pre-interview stage para at least ma-express natin clearly kung ano po ba yung career plans natin, ano po yung mga gusto natin mangyari kapag pumasok po tayo dito sa company na to.
expectations, and of course, yung long-term goals po natin. Kasi most companies, yun po talaga ang tinatanong nila. Now, what are your long-term goals with a company? How do you see yourself 5, 4 years from now, etc. Then do not show lack of interest or enthusiasm. So, ayun. So, katulad ng kanina, be confident, no? Pero wag naman masyadong confident. So, kasi being confident also shows interest in the process. And of course, lack of enthusiasm. So, wag naman yung masyadong malungkot or masyadong poker face or wag din naman yung masyadong parang medyo mahinhin, no? It's okay to be a little bit shy, but not too much, no? Because yun, kasi baka isipin ng employer is hindi po talaga tayo determined. So, yeah. No understanding of personal strengths and weaknesses. So, yan. So, kailangan po, like I said a while ago sa pre-interview stage, no? I-relate uli natin, no? Kailangan po magkaroon tayo ng understanding of personal strengths and weaknesses. At papasok po yan sa preparation stage. So bago po tayo pumasok sa isang interview or bago po tayo mag-apply, kailangan sa sarili natin, ma-define na po natin kung ano yung mga personal strengths and weaknesses. Kasi yung ganyang mga tanong po is very important po sa ating mga employers and sa mga interviewers po natin because it will help them determine, no, if you are really fit, no, for the position and for the organization na gusto po ninyong pasok. Okay? Next slide, please. Alright. Dress for success. Of course, no? Syempre, punta na tayo dun sa physical appearance, no? So, like I said kanina, uulitin ko po, first impressions last. So, no, kailangan dress for success po tayo or sabi nga nila, no, dress to kill, no? Kasi syempre, no, as someone who is, applying for a job or applying for an organization or a company, di ba, you want to look your best, di ba? Kahit saan naman, di ba? Kahit sa, sa manliligaw natin or sa mga nanliligaw sa atin, di ba? We want to look good for everyone. So, reasons bakit kailangan natin na maging maayos or to dress for success. So, kasi kapag nag-ayos po tayo, no, when we dress for the occasion, it means we are confident enough to project ourselves. Ibig sabihin, confident po tayo na alam natin na makukuha natin itong trabaho or alam natin na we are determined to work, no, or to be part of this organization na gusto po nating salihan. Okay, next slide please. Alright, so yun, yung pakikipag-usap or communication. So sabi nga nila, communication is key, no? So, maaari lang talaga na maging, na i-communicate natin din lahat sa interviewer or sa employer po lahat ng mga kailangan natin i-communicate. So sabi nga nila, no, communication is a two-way process. So during the interview stage, no, or interview phase, syempre, mostly magsasalita po dyan yung interviewer or yung employer po na nag-i-interview sa inyo. Pero tayo din naman po is pwede tayo makipag-communicate sa kanila, share some things that you think na sa tingin po ninyo is relevant to share. And also, to ask questions, no? So, yun, communication is two-way po talaga when it comes to the interview stage. Okay? Next slide, please. Alright, kumpiyansa or yung tinatawag natin na yung determination natin. So, eto, meron tayong roadmap, no? During the interview process. So, number one, start the interview confidently. So, dapat pag pumasok ka ng room, yan, pumasok ka ng room, you are dressed for success, no? Greet ka agad, good morning, sir, or good morning, ma'am. How are you today? It's lovely to meet you, or yeah, so mga ganon. And then, answer the questions directly. So kapag tinanong ka, what are your strengths and weaknesses? Sabihin niyo na agad, ma'am, sir, I believe that ang strengths ko po at ang weaknesses ko po ay ganito, ganyan. Okay, so huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa, no? Kasi syempre, bukod sa oras, no, iisipin ng interviewer or ng employer na medyo nagpapaligoy-ligoy tayo, no?
So present yourself in a confident and natural manner. So confident, no? Confident tayo, pero natural manner, yung ano lang, yung kung yung natural lang, no? Wag naman yung masyadong overly confident, talagang naka-shoulders up ka pa or naka-chin up ka pa, no? Just feel at ease, no? Confidently at ease ka sa sarili mo during the interview. Tapos give specific examples of your skills. So, yan, katulad yan, sasabihin mo na one of my strengths is time management po. So, let me give you an example. During this time, when I was working in ganito, or when I was in college, I was able to manage my time because of this, that, this. So, kailangan iset natin clearly sa employer, no? Or sa interviewer. At kailangan, yun nga, na magbigay tayo ng example para mas magkaroon sila ng idea or mas makita nila kung ano ba yung sinusubukan mong sabihin sa kanila. So katulad nga nung kanina, di ba? Do not be vague, no? Huwag tayong maging malabo po sa mga sagot natin sa employer or sa interviewer. Okay, ask questions to gain information and demonstrate your interest. So, sabi nga nila, di ba, no, curiosity is key, no? So, kapag nagtatanong po tayo, ibig sabihin, we are determined, no? Ibig sabihin, interesado po tayo sa topic. So, for example, no, nag-i-explain yung interviewer or nag-i-explain po yung employer about something sa organization nila, and sa tingin mo, medyo hindi mo siya naiintindihan or you want to know more about kung ano yung sinasabi ng interviewer, ask them a question or ask them questions about that certain topic. Kasi kapag oo ka lang ng oo, and then in the future, no, biglang bumalik yung topic na yun sa'yo, tapos hindi mo pala naiintindihan, medyo that will not look as good. So ngayon, during the interview pa lang, if merong ini-explain sa'yo sa interviewer or si employer about a certain topic and sa tingin mo, you need to learn more about it, you can ask them already. Because this shows na determined ka to learn or you are curious enough to learn and to grow in the organization. No? So, ayan, end the interview positively. So, syempre, first and foremost, di ba? Ang unang-una nating sasabihin dyan is thank you, no? Thank you for your time for the interview. I am pleased to meet you. Natutuwa po ako na nakilala ko po kayo. Maraming salamat po sa inyong oras. So, yun. Alright, sige. So, next slide, please. Alright, so tell me about yourself. So, ayan. So, usually yan talaga ang pinakaunang tinatanong sa isang candidate, applicant, or isang worker. So, siyempre, unang-una dyan, education, work, work experience, strengths, weaknesses, future. So, sa education, siguro, be direct to the point na, no? Wag na tayo yung, ano pa tayo, magba-backtrack pa tayo hanggang kinder, hanggang nursery. Just tell them directly, no? Sir, I was a graduate of ganito from college or from high school, ganito, ganyan. Work experience, ganun din, be direct. Sir, I used to work for this specific company and these were my tasks. Ito po yung mga dati ko pong ginagawa. Ito po yung dati ko pong mga nakakatrabaho. Tapos yun, strengths and weaknesses. So, nabanggit ko na yan kanina. And then, about the future, no? So, yan. Tatanungin sa'yo, so how do you see yourself or paano mo nakikita yung sarili mo 5, 10 years into the future or 5, 10 years na nandito ka pa rin sa company? How do you see yourself or paano mo nakikita yung sarili mo? So that is a very personal question and that, again, mabibigay mo yung sagot mo na yan or mafo-formulate mo yung sagot na yan during the pre-interview stage or during the preparation. So you need to think about very well. Kailangan mo talagang isipin yan during the pre-interview stage kasi yung magiging sagot mo is very important, yung mga ganyan tanong. And it will really help the employer and will really help the interviewer determine talaga kung ano ba yung mga goals mo and what do you plan to do once you enter the organization or the company na gusto mong pasukan. Okay, next slide please. Alright, common interview questions, no? So besides dun sa nabanggit na natin kanina. So why do you want to work here? Ayan. So why do you want to work here? Ano yung mga motivations mo? Ganun. So ang tip ko dyan talaga is you have to be honest, no? But not too honest naman. Yung talagang right
right amount of honesty. I want to work here because nakikita ko po na yung company po ay nag-a-align sa goals ko po in the future. Nag-a-align po siya sa skill sets ko po, sa personal values ko as a person. So gusto ko po magtrabaho dito kasi nakikita ko po na ang kumpanyang po ito ay makakatulong po na i-develop po or palakasin pa po kung ano po yung meron ako or kung ano po yung mga natutunan ko na po in the past. So yung mga ganun, no? Mga ganung sagot. So what are your biggest accomplishments? So yun, again, no, these are things na kailangan nating isipin during the pre-interview stage, no? So why are you leaving your current job? So ayan, so again, no, bakit ka umalis dun sa dati mong trabaho? No? So yun, kailangan mo din maging you really have to tell them na umalis po ako because uh, naisip ko po kasi na I need to seek opportunities to grow more. Gusto ko po i-enhance yung skills ko. At gusto ko pong humanap ng lugar na kung saan mas madedevelop ko pa po yung skills ko. So, mga ganun. So, what is the most difficult situation you have faced? So, ayan, parang ano lang yan. Parang what are your strengths and weaknesses na tanong. So, you yourself, again, kailangan mong isipin ng mabuti yan. And also, you have to give example. So, halimbawa, most difficult situation that you have faced is, nagkamali po ako sa trabaho ko, dun sa dati kong trabaho na kung saan napagalitan po ako ng supervisor ko. Pero na-overcome ko po yung challenge na yon because of this, that, this. Mga ganun. So, Um, tip, no? This one is coming from myself. Personal tip po. Itong common interview questions na po ito. For sure, no? For sure, sa 5 employer po na i-a-applyan ninyo, matatanong po lahat yan. So, going back again to the pre-interview stage, no? Magkakaroon po kayo dyan ng parang preparation stage, like I said. So, yung mga common interview questions na yan, pwede nyo na po yan paghandaan. Magkaroon kayo ng go-to answers, no? Ito rin po kasi yung naging tip sa akin ng friend ko who is a sorry, who is a HR practitioner, no? So, ang sabi niya sa akin, yung mga common interview questions daw, most likely or more likely, may encounter niyo yan lagi, no, sa mga companies na ina-apply nyo. So, the more interviews po na mapapasukan ninyo or na magpa-participate kayo, no, magkakaroon na kayo ng go-to answers for that. So, yun. That's something to think about, no, during the pre-interview stage. Sige. Next slide. Ayan. So, nandito na tayo sa post-interview stage, no, or yung mga pwedeng itanong after the interview. So, yan, katulad yan, uh, what's next from this interview? So, ano po ba mangyayari from this interview? Paano ko po, ito yung mga pwede natin itanong, no? Yung mga safe questions na pwede naman natin itanong kay interviewer or kay employer after the interview or during the post-interview stage. So, what's next from this interview? Ano po ba ang pwede mangyari? Ano po ba yung mga need ko pong gawin or yung mga next steps po after this interview? How to receive feedback regarding the interview? Paano ko po ba malalaman if okay po yung interview ko? Will I receive po ba an email, a call, a text? So mga ganun. Tanong niyo yan. So what does an average day in this job look like? So yun, this is for you naman. So ito naman ay para sa'yo. Para din magkaroon ka lang ng inside grasp or ano ba? Parang inside view, no? About the company or about the organization na gusto mong pasukan. So how would you describe the environment, no? Paano po ba kayo dito sa organization? Ganun. So ayan. So when you receive an offer, no? So ito naman yung mga itatanong nyo kung halimbawa, okay kayo sa interview, nakapasa kayo ng pre-interview, ng interview stage, tapos offer na kayo, no? Kumbaga parang ang sinasabi nga nila, one foot in the room or 1 foot through the door na. No? So, how is success in this position measured and awarded? So, pwede niyo yan itanong na
meron po ba kaming, paano po ba natin ma-measure po ang success ko bilang isang employee po ninyo? Ano po ba yung mga processes and ways? Tapos, ano po yung mga major challenges, positive and negative of this position? Kasi ito, kailangan mo rin matanong yan or kailangan mo malaman yan para maset yung expectation mo. And para malaman mo sa sarili mo na, okay, ito yung mga kailangan kong gawin. Or ito yung mga challenges or yung possible na challenges na haharapin ko. So ngayon pa lang, paghahandaan ko siya. Okay? How can you learn more? What types of training are provided? So, yun. So, syempre, katulad nga nun sa interview, no? Kapag tinanong ka na what do you expect from this position or from you joining the company or the employer, no? Syempre, isa dyan sa magiging sagot natin is, you want to learn more. So, yan, tatanungin na natin sila na, during my stay, paano po ba ako mas matututo pa? Ano po ba yung mga trainings na pwede po ninyong ma-provide sa akin if ever meron man po? And ano pa po yung mga nais po siguro ninyong matutunan ko pa during my stay with your organization? So, at least, ito, again, it sets expectations or nasiset yung expectation mo at nade-define din kung ano yung mga kailangan mong pagandaan pag nandun ka na sa company or sa employer po ninyo. Alright, so kung tayo naman na-reject, no? So unfortunately, no, hindi natin nakuha yung posisyon na gusto nating kuhanin or gusto nating pasukan at hindi po tayo natanggap dun sa company. So, ngayon, magkakaroon tayo ng post-evaluation or magkakaroon tayo ng self-reflection. So, ano ba yung mga pagkakamali ko or shortcomings kung tinatawag? Saan ba ako sa tingin natin is nagkamali? Or ano yung mga sagot na siguro mas define ko pa, mas binigyan ko ng example? Or is it because I was too confident? Masyado ba ako naging confident? Or tinulang ba ako sa confidence? Or maayos ba yung naging sagot ko about this particular question? Or hindi ba naging maayos yung sagot ko about this particular question? So, yung mga ganong bagay. Because kapag nagkaroon po tayo ng self-reflection or nagkaroon po tayo ng parang post-evaluation po ng sarili natin after the interview, mas magiging prepared pa po tayo sa susunod na interview natin na tatahakin. Okay. Sige. Next slide, please. Alright. So ano na pagkatapos ng interview, no? So again, no? So magpasalamat po tayo first and foremost. Tapos shake hands, no? Makipagkamay po tayo sa interviewer. And then, yun, send a thank you email kung gusto po ninyo within 48 hours. Email lang po tayo sa interviewer or dun sa employer na I would just like to say thank you. Gusto ko lang po magpasalamat for taking the time that ako po ay na-interview. No, it was a good opportunity to have learned and to have been introduced po sa company ninyo, and I am looking forward to hopefully in the future collaborating or working with you. So, mga ganong bagay. Okay, next slide please. Alright, so yan. So, payo naman po para sa mga gustong magtrabaho abroad. So, more or less po, lahat po ng mga nasabi ko applies to both local and sa mga gusto pong mag-apply ng trabaho abroad. But, of course, meron lang po tayong babaguhin ng konti, no? So, kung tayo naman po ay umaasa pong mag-apply ng trabaho abroad, so siguro ang pinaka-tip ko po sa inyo is number one is confidence po talaga. So, syempre, nakaka-encounter po tayo ng mga employer na iba po ang lahi, no? Or hindi po taga-Pilipinas. So, syempre, kailangan maging confident po tayo, no? And of course, communication, no? Practice lang po. Practice lang po natin yung communication natin, especially in speaking in English, no? Ah, tawag dito, practice lang po tayo para at least we are very well equipped at prepared po tayo during the interview. Okay, sige, next. Alright, tips naman para sa mga kababaihan gusto maging OFW. So, ayun, no? So, ang tips naman natin po para sa inyo is ganun din, no? Be confident, no? Especially, ano po tayo, no? Para po sa mga kababaihan.
and communication. And wag po tayo masyadong maging mahiyain, no? So ako po, I have, meron din naman akong observations, no? Nakikita po natin yung ibang mga, meron po akong mga na-encounter po na masyadong mahiyain or nahihiya or too shy to answer the question. So again, no, going back, kailangan just be confident, no? Just be naturally confident po. Wag po tayong mahihiya, no? Sa employer po or sa interviewer po kahit anong mangyari. And of course, no, be true to yourself lang, no? Wag po tayong masyadong wag din po tayong masyadong paligoy-ligoy. Always be direct to the point kapag sinasagot po natin yung mga questions ng employer. Okay, next slide please. Okay, so I guess that yun na po ang entirety or yung time ko po na mag-share po sa inyo ng mga job interview tips, no? So again, no, Blue Shirt, thank you so much for giving me the opportunity. At sana may natutunan po tayo, no? At sana kahit papaano is natulungan ko po kayo to better prepare yourselves, no? Para po sa inyong mga goals and para po sa inyong mga job applications in the future. So maraming salamat po. So, may questions po ba ang audience natin? Please mag-send lang po kayo sa chat box. Pero for now, sir, may mga questions po ako natanggap. Unang-una po, pag na-late po kayo sa interview, itutuloy pa po ba ang interview or hindi na? Yun. Yun, I have an natanong ko yan sa HR friend yun, sa HR practitioner. When I was also, nung nag-enter din ako sa corporate or sa workforce, no, sabi ko, paano pag na-late ako ng sobra tapos hindi naman ako hindi ko naman kumbaga parang kasalanan or something came up or na-traffic ako ng sobra ganun. So usually no, may mga employers or may mga companies na kapag talagang late ka ng sobra-sobra na 1 hour or 45 minutes, they will opt to reschedule, no? They will opt to reschedule. And you yourself, kung sa tingin mo talaga na malilate ka ng more than 15 minutes or more than 10 minutes, no? Best practice po or best effort po natin is to contact the employer. Let them know na, ma'am, sir, I really apologize for this, but I will be late for the interview because of this circumstance. Malilate po ako kasi unfortunately po may nangyari po or unfortunately po nasira po yung MRT or yung transportation po na sinakyan ko is unresponsive. Yung mga ganong bagay. Because ito yung kumbaga parang we will relate this to parang courtesy. No? So we need to give the employers or the companies the courtesy. So I'm sure, no, despite being late, no, uh, the mere fact na sinabihan po natin sila or we had the courtesy to let them know na malilate po tayo, they will appreciate that. No? So wag naman yung talagang abuso na 1 oras kang late tapos sasabihin mo pa na ano. So Yeah. yun, yung mga ganung bagay. Yeah. Or kung talagang hindi kaya, kung talagang hindi kaya, parang ma'am, I'm sorry, I'm trying but hindi po talaga kaya. Possible po ba na ma-reschedule po yung interview natin if you are open to? Yung mga ganung bagay. They will really appreciate. Okay, that's good to know po, sir. Another question is po, appropriate bang tanungin kung magkano ang sweldo on the get-go? Right, okay. So I've heard marami akong naririnig na ano dyan. Marami akong naririnig na opinions about that. So, sa akin, sa akin, no, kasi iba-iba yan per employer. Meron kasi mga companies or mga organizations na once na kapag nag-post sila ng job opening or vacancy, no, nakalagay na dun yung salary, no, or nakalagay na dun yung expected salary for that position. So, very rarely naman yung iba na hindi pa naglalagay. So, in case you encounter those situations or in case na curious ka, okay lang din naman magtanong. But of course,
siguro ano siya, kumbaga i-timing mo yung tanong or kumbaga isipin mo kung paano mo siya maitatanong in a manner in which respectful siya dun sa interviewer or sa employee. Na parang, sir, given my for example, sir, given my current skill set, sa resume ko po, pwede ko po ba maitanong if ano po ba yung amount or ano po ba yung compensation package po na willing po ibigay si company po sa akin. Yung mga ganun. So, yun. I guess that's the best way to put it. Okay lang magtanong as long as maayos yung way or manner of tatanong. Last question na po natin. Just out of curiosity po, if new graduate ang ini-interview po ninyo in a position where madami nag-a-apply na may experience na, what will make them stand out po? Okay. So, I guess, ang, sorry, kapag new graduate, Yes po. im- If a new graduate is okay. applying for a position where there are other people or more people who are applying with more experience po, how will they stand out among those people? Okay. So, ko sa akin, no, and I've had a little bit of experience with that, no. Ang talagang nagsistand out sa akin is kung yung applicant is determined to learn beyond the is determined to learn uh, beyond kung ano yung required sa kanya. For example, no, na sinabi nung applicant na I am very determined to learn na determinado po akong matuto sa trabaho pong ito. And naintindihin po lahat ng mga pasikot-sikot ng trabaho. For me, that stands out, no? Because ina-acknowledge kasi niya na although fresh grad siya, he is prepared to take on the job, no? So, yun. I think yung determination to learn, to better themselves, and to enhance kung ano yung meron sila. And kapag maayos mong naipakita yan or maayos nilang na-express yan, I think for me, yun yung talaga nagsastand out. Okay. From the audience po naman, good afternoon po. Ano po ba ang gustong marinig ng HR during interview? Yung sincere answer mo po ba about certain question or generic answers na shared online? So, Alright. So, yun. Again, iba-iba kasi yung iba-iba yung view on this, no? But for me as someone who is had experience with interviewing people, I prefer generally talaga HR practitioners want you to be sincere. Gusto talaga nilang malaman kung ano ba talaga yung gusto mong i-express, ano yung gusto mong i-convey sa mga anong nila, no? So, for example, why did you leave bakit ka umalis dun sa dati mong trabaho? So, pwede mo naman silang sagutin na, ma'am, sir, umalis po ako dun sa dati kong trabaho kasi feeling ko po hindi po ako nag-grow or feeling ko po na yung environment hindi po para sa akin, no? At feeling ko po na kailangan ko pong i-expand yung knowledge ko pa po through another organization. So, wag naman yung masyadong sincere or masyadong honest na, kasi toxic po yung mga tao dun sa dati kong kumpanya because that is a big that is that will say something about yourself. So, yes, be sincere but be the right type of sincere or yung sincerity mo is talagang justified siya. So yun nga, tulad nun, gusto ko pong maka-experience ng bagong working environment. Ah, Feeling ko po hindi ako nag-grow dun sa dati kong company kaya umalis po ako kasi for the longest time, ito lang po yung ginagawa ko but I want to do something else. Yung mga ganun. So yes, be sincere but be the right amount of sincere. Yeah. So yung mga generic questions kasi ano yan eh. Um, Medyo mahirap siya kasi ngayon kasi in the time of internet, social media,
na madali kong i-Google or ngayon nga, di ba, kung alam niyo yung ChatGPT or yung OpenAI na sinasabi nila, no? Madali kasi yan eh. So, sa search mo lang, what is the answer to this question? So, the more na it's coming from you, nakikita ng HR practitioner or nung interviewer na sa'yo talaga nanggagaling ang sentimento niya. The more na mas makukonvince nila na, okay, itong tao to marunong siya. Itong tao to determinado siya, may alam siya. But if it's more on generic answers only na pwede mong i-Google or nakuha mo lang kung saan-saan, iisipin ng HR practitioner hindi ka masyadong confident about sa sarili mo. No? So, yun. That's my two, yun yung ano ko dyan. Kumbaga, parang answer to that question. Okay, thank you, sir. And sana po na naging clear na po yun sa inyo, Ma'am Gail. And last question kay Ma'am Lourdes. May batch 3 po ba nito, sir? Nahuli po kasi ako ng pag-enter ng Zoom meeting. Sorry, ako ba makakasagot? Yes. I Actually, think we do have another batch, no? We have another batch. no. So yes, so makikita nyo uli ako. So follow nyo na lang po si Blue Shirt Work Philippines, no? Para malaman po ninyo when is the next batch, no? Ayun. For this specific topic. Okay, thank you so much, sir. So, maraming salamat po sa helpful tips, Sir Tristan. Again, ang Blue Shirt mobile app ay isa sa tools na pwede natin gamitin para makahanap agad ng trabaho. Pwede nyo scan o screenshot ang QR code na nasa screen o sundan lang ang 4 na simpleng steps na ito. 1. Mag-download. 2. Mag-register bilang job seeker. 3. Mag-upload ng resume. At 4. Mag-apply. So, wag pong kalimutan na mag-send ng screenshot sa chat box natin para makasali kayo sa aming raffle. So, para sa mga medyo nalilito po kung paano mag-register sa Blue Shirt, panoorin po natin ang short tutorial video na ito. Download at apply na po. So, ayun. Ang mga available jobs natin ay ang admin staff, marketing assistant, installer, maintenance, repairman, aircon technician, driver, helper, aircon technician, hotel, pull-out driver, collection associate, bagger, driver, electrician, sales associate, electric technician, sales associate again. Wow, ang daming sales associate. Production helper, logistics driver, mechanic, maintenance staff, and production helper on call. So kung gusto po natin mag-apply sa jobs na ito or mag-recommend sa family o friends natin ng mga openings na ito, available po siya sa Blue Shirt app na pwede nyo pong i-download sa Google Play Store. So let's stay connected po. I-follow nyo kami sa aming mga social media accounts. I-search nyo lang po ang Blue Shirt Work PH sa Facebook, TikTok, at YouTube. Blue Shirt Philippines naman sa LinkedIn at www.blueshirt.work para sa aming official website. Huwag rin pong kalimutan na i-download ang Blue Shirt Stronger Together mobile app para makahanap ng trabaho dahil sobrang daming urgent hirings po doon. So, kita-kits sa susunod na online training mga ka-Blue Shirt. Bye-bye!